Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Hello campers! Ang susunod na kwento ay mula sa ating archives and we're re-uploading them in our YouTube channel. If this is your first time listening to this episode or team replay ka, lagyan mo naman sa comment section. We'd love to hear from you. Salamat sa pakikinig and enjoy the episode. Tuloy po kayo sa ika-27 gabi ng San Telmo Society. Kumusta po kayong lahat? Sana ay napapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Ang San Telmo Society ay ang listeners' story submission segment ng Philippine Campfire Stories, kung saan binabasa ko ang mga totoong kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa ating mga tagapakinig. Ang kwento ngayong gabi ay mula kay Sedge. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Hello po sa inyo, Philippine Campfire Stories. And hello po sa inyo, Campmaster. Thank you po sa pagbabasa ng story ko. It was the day that my mother passed away from cancer, and the horrible events took place in our province way back in 2014. This was actually my first time experiencing this kind of events, and remembering it still got me chills. So, ayun na nga, ito na ang nangyari. 8:45 na ng gabi, at inutusan kami ng auntie ko na kunin yung diaper at gatas ng bata sa friend ng mama ko. Hindi naman kami makahindi since walang ibang taong mauutusan, kaya kami na lang dalawa ng kapatid ko. Estimated distance ko ay abot talaga siya ng about 300 meters. Galing sa amin at sa kalagitnaan ng metros na ito ay isa lang ang poste ng ilaw na maayos. Mas naging creepy ang sitwasyon kasi ang side ng road ay cornfields. At bad timing naman kasi matataas na ang maisan at that time. We started, each of us holding flashlights. At kahit alas 8 pa ay parang nasa alas 12 na ng hating gabi sa sobrang katahimikan. Walang katao-tao yung daan. Parang deserted place. Pero kami na taga dito, wala lang sa amin yung eerie feeling na yan. Kasi sanay na din kami. Nakakakalahati na kami sa paglalakad at pasalamat kami kasi hindi naman gaano kadilim yung buwan ng gabing yon. Habang naglalakad kami, ay may nakita kaming isang babae na naglalakad patungo sa direksyon namin. At kung maglakad ito ay parang balisa. Padilim na ng padilim yung daan namin kasi dumadami na yung puno na nakatayo doon sa dinadaanan namin. Sinabihan ko nga yung kapatid ko habang hinahagis-agis niya yung flashlight. Uy, steady mo nga yung ilaw. Nakakahiya, baka mailawan mo yung tao. Di mo nga makita kung sino yan, oh. Umuo naman yung kapatid ko. Pero habang dahang-dahang papalapit at nagkakasalubong na nga yung mga katawan namin, ay biglang itinuro ng kapatid ko yung flashlight sa mukha ng babae. Mas malapit yung kapatid ko sa babae kasi nasa right side ako at sila naman ay nakapwesto sa bandang left side. Aksidenteng na ituro ng kapatid ko ang flashlight sa mukha ng babae at bigla itong sumigaw na parang zombie. Pula yung mga mata at hindi ko ma-explain yung mukha niya. Akmang kukunin niya sana yung kapatid ko pero mabuti na lang at mabilisan kong nakuha ang kamay nito at agad-agad akong sumigaw ng tulong! Tulong! Habang tumatakbo papalayo. Pero alam mo yung sigaw na ikaw lang yung nakakarinig? Kahit anong pilit kong sumigaw ng malakas ay kami lang talagang nakakarinig. Hindi na kami lumingon pa kung anumang klaseng hayop na yun yung umaatake sa amin. Hindi kami tumigil hanggang nakarating na kami sa kaibigan ng mama ko. Bigla silang nagulat sa dumating sa kanila. Hindi na gaano kalayo yung pinangyarihan kasama yung babae kanina. Agad-agad kaming humingi ng tulong nila para tingnan kung ano talaga yun. Pero ang mas nakakatakot pa nito, paglabas nila sa may gate, ay nakita nila yung babae sa may gilid. Nakatunganga
habang tumitingin sa itaas ng mga puno. Sobrang lakas ng kaba ang nararamdaman namin nung gabing yun. Ang nakakapagtaka pa nito kasi right after nung hinabol niya kami ay may lakas loob pa siyang tanungin kami, bakit ba kasi kayo tumatakbo? Ang normal ng pagkakatanong niya. Para bang hindi namin nakita yung lahat? Kung gaano kapula yung mga mata niya at kung gaano kahaba yung mga kuko niya kanina. Hindi na ako nagsalita pa nung tinanong niya ako. Pero isa lang ang tumatak sa isipan ko kasi nagtanong na naman siya ulit. Bakit ba kayo natatakot sa akin? Hindi naman ako aswang. Biglang pumasok sa isip ko na baka bagong sanib ito kaya hindi niya natatandaan. Pero kung hindi siya aswang, bakit siya nasa labas ng gate? At sa gilid pa ito na piling tumunganga na medyo malayo-layo pa naman yung distansya nung deserted na bahay sa gate ng kakilala namin. Hanggang ngayon ay nangingibabaw pa rin yung kaba ko kahit ang tagal na nun. Pero recently lang, nakita ko na naman yung babaeng yun. Ang nakakatawa pa nito, umattend pa siya sa burol ng mama ko. Pero hindi na lang namin to inintindi. So, ayun po. Salamat sa pagbabasa ng storya ko. Kahit kababago ko lang dito sa podcast mo, Campmaster. Thank you, Sedge. Sedge, maraming salamat sa pagsasend mo sa akin ng story mo. Kapag talaga aswang stories, iba talaga ang dating, no? I'm glad you're okay. At wala namang ibang nangyari sa inyo at sa babaeng kinuwento mo. Medyo nakakatakot kasi yung lugar sa pagkakakwento mo kaya buhay na buhay sa imahinasyon ko ang moment na yun. Kung ako man yun, natural siguro talagang matatakot ako. Pero sa panahon na may nag-aambang panganib sa atin, sana ay maalala nating maging matapang. Presence of mind para sa self-preservation at konting assertiveness in the face of threat. Lalo na kung alam naman nating may tulong na maaaring dumating. Siyempre ibang usapan din naman kung mag-isa ka lang at wala kang proteksyon, diba? Pero salamat sa kwento mo at naalala ko yung napanood kong pelikulang Yanggaw tungkol sa mga bagong aswang. Yung hindi nila makontrol ang gutom nila kaya nawawala sila sa sarili. Yanggaw kaya yung babaeng nakita mo? Nako, sana naman hindi mo na siya makita ulit. At kung sakali man, sana ay lagi kang maging ligtas. Ang kwento natin ngayong gabi ay mula kay Zero. Nakasama natin si Zero sa isang episode last November at ngayon ay meron siya ulit isang kwento para sa atin. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Hi ulit sa'yo, Campmaster. Ako nga pala si Zero. Nag-share na po ako sa inyo dati ng kwento ko. Bale, mag-share po ulit ako sa inyo. Hindi ko po alam kung may nakikita ba ako o sadyang namamalikmata lang ako. Dito kasi sa bahay, feeling ko laging may nakasunod sa akin. O kung hindi nakasunod ay nakatingin lang siya. I always feel or see someone in the corner of my eye. Who could that be looking or following me? Sometimes it starts late at night. Napatingin-tingin na ako sa pinto namin kasi doon ko nakikita yung parang may nakaupo doon at nakatingin lang lagi sa akin. One time pa nga nung nagwawalis ako at isasarado ko na dapat yung pinto, I was surprised because I saw out of the corner of my eye someone who was hurrying up and I saw a child's hand. I don't know if it was just a hand but I was nervous at that time. I looked again to see if it was my nephew but it wasn't him. He was playing downstairs. Kaya sabi ko sa sarili ko, namamalikmata lang siguro ako. Minsan pa nga pag magsi-CR ako, payapa pa yung nararamdaman ko. Pero pag aakyat na ako ng hagdanan, alam mo yung feeling na nagmamadaling kang umakyat kasi feeling mo may maghahabol sa'yo galing sa baba. Diyos ko, yung bilis ng tibok ng puso ko. Ayun lang po, salamat ulit sa pagbabasa. Lagi po akong nakikinig sa inyo. Kayo po ang kasama ko tuwing gagawa ako ng homework ko sa school. Zero.
Hello, Zero. Nakaka-relate ako sa feeling na parang may nakatingin sa'yo at yung pakiramdam na may tao sa gilid ng mata mo. Minsan sa kusina ng bahay namin at nakatalikod ako, napapalingon ako kasi akala ko may dumaan o kaya minsan kapag naglalakad-lakad ako sa labas, kapag hapon, minsan sa corner of my eye, akala ko may nakatayo sa gilid o kung ano. Marami kasing puno sa lugar kung saan ako nakatira. Kaya minsan, alerto din ako kasi bukod sa multo, ayoko makatsyempo ng serial killer na kukunin ako at kakainin ako at hindi na ako makikita forever at maging isa na ako cold case at pag-uusapan na sa mga true crime podcast. Okay, wait. That turned dark. Sorry. But yes, hindi lang ikaw o ako ang nakakaranas ng ganyang feeling na minsan iniisip natin na may nakatingin sa atin. Yung pakiramdam na may nakatitig sa atin. Our body is actually very smart. At bukod sa vision from our eyes, nakaka-pick up din siya sa mga cues from our other body parts. Say for example, isang case study noong 2013 kung saan isang bulag na tatawagin nating TN ay pinakitaan ng iba-ibang pictures ng mga taong nakatingin sa iba-ibang directions. Nag-react lang si TN sa isang picture na nakatitig sa kanya. Paano mangyayari yun? Bulag siya, diba? TN felt an ease kasi na-pick up ng amygdala, a part of the brain that responds to threat and arousal, yung picture na nakatitig sa kanya. Ang cool ng amygdala, diba? I'm sorry if I'm pronouncing it incorrectly, but you get the gist. But of course, more often than not, wala naman akong nakikita pag lumilingon ako. Walang tao, kaya isang bagay lang katulad ng isang malaking drum yung nasa gilid ng mata ko. Pero okay na yon, okay nang maging alerto. Para kung ano't ano man, hindi ka mapapahamak. Stay safe, Zero, and study well. Tigil muna sa kwentuhan, magbabalik po ang Philippine Camper Stories matapos lamang ang isang paalala. Sa pagpapatuloy ng Philippine Campfire Stories. Ang susunod na kwento ay mula kay Luster, mula sa kanyang isang experience nung nag-field trip sila sa Calamba, Laguna. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Hi, Campmaster. I am Luster, a listener of your podcast. I stumbled upon your podcast on a gloomy October of 2021 when the country was still struggling during the pandemic and I had to physically report to work due to employment duties. I find your podcast interesting because of the voice behind the recordings. Soothing siya. At the same time, it will give you the necessary thrills of the story too. I just want to share my somewhat creepy story way back in my elementary days. It was around August of 2004. Grade 6 student ako and we had a field trip sa ancestral house ni Rizal sa Calamba, Laguna. Yung place is like a typical vintage house turned into a museum. Yung facade is like an old middle-class house with a backyard. Pagpasok mo is may kubo sa may left side. Tapos may malawak na backyard na dati daw laruan ni Rizal at ng mga kapatid niya. Pagpasok dun sa bahay ay medyo madilim. At saka yung mga ilaw na gamit sa mga certain furnitures is yung kulay orange na light bulb. So medyo madilim sa loob. Tanda ko na makulimlim din yung araw na yon kaya sabi ng teacher namin, usual field trip buddy system. But since we like being in a group, I and my friends, Eliza, Mond, Reg, and Ed decided na we all go together. So yun na nga. We went to the second floor as per the tour guide's instruction. Creaky yung tunog ng stairs. Ang eerie na rin ng feeling. Naaalala ko na nakakatakot nga maglakad dun sa hagdanan kasi nagmamadali ka. Feeling mo either mababali mo yung wood or mabubutas mo yung hagdanan. Anyway, the tour lasted for like 30 minutes or so. Ikot-ikot, tingin-tingin.
Then the creepy thing happened nung nandun na kami sa may backyard area. Since medyo hinahayaan na kami ng tour guide. May nakita kami na lapida somewhere dun sa may backyard. 3 pangalan yung nakalagay and I can't clearly remember. Pero ang sabi ng tour guide daw, yun daw yung parents ni Rizal tsaka isang kapatid. And then, our crazy friend Ed decided na it would be fun to dance on top of the tombstone. Tapos yung sayaw pa niya, yung parang sa gay bar. So kami, tawa lang kami ng tawa. Pero nung sinaway kami, tumigil na rin siya. Pero tawa lang din kami ng tawa. I have to note din pala na yung outfit ng mga tour guide doon is a typical casual look. Polo shirt for the boys. Mostly kasi lalaki yung tour guide. Tsaka napapansin namin sa ibang group lalaki din. So ayun nga. Tapos na magsasayaw yung kaibigan namin. Nung pabalik na kami sa bus, biglang nagsabi yung driver na wag daw muna kami sumakay. Akala naman namin head count lang. Baka may naiwan sa loob. So nandun lang kami sa tabi ng bus. All of a sudden, lahat kaming 5 magkakaibigan ay sabay-sabay na napatingin sa bintana ng second floor ng bahay. Hindi naman namin sinasadya. Di naman namin pinag-usapan. But guess what we saw? A lady in her mid-30s. Nakaban yung buhok na naka-Filipiniana attire. I mean yung old style na nakatayong sleeve at saya na puti with embroidery and all. Nakatingin siya sa malayo. Pero kaming 5, nakatitig sa kanya. Tapos parang sabay-sabay din kaming nalingat. Then pagtingin namin sa window, wala na yung babae. Nagkatinginan kaming 5. Tahimik lang. Tapos sabi ni Mon, nakita niyo yun? Tumango kaming lahat. Sabay takbo pa loob ng bus. Sabay-sabay din kaming tumingin ulit dun sa window ng house from the bus if may mga iba pa bang dudungaw. Kaso wala na. Tapos isa-isa na rin naming nakita na lumalabas na yung mga nakasabayan naming other students and their tour guides. Walang nakasaya, walang babae na tour guide. Napa-sign of the cross na lang kami. Tapos si Ed, sinasabunutan na namin na maghingi ng sorry dun sa lapida na sinayawan niya. I think it's a way of the souls telling us na irespeto kung saan sila nakahimlay. Sabi sa akin ng older sister ko nung nagkwento ako ng creepy experience namin pag-uwi. Actually, I do have other stories pa, but hopefully, this will be read in your podcast. More power and God bless. Luster. Alam mo, Luster, kung anong masasabi ko sa iyo kung classmate niyo ako nung araw na yun sa field trip? Deserve. Hindi, joke lang. I'm glad that you ended your letter letting us know na alam mo na dapat respeto pa din ang kailangan ibigay, lalo na sa mga A, mga namayapa, at B, sa bahay na binibisita mo. Pero bata naman kayo nun at syempre you were just being kids. Pero okay din yung experience nyo na yun bilang barkada. Hindi lahat ng barkada nakakakita ng multo sabay-sabay. Unless may nagpretend na lang sa barkada nyo na nakita din nila yung mga nakita mo para hindi sila ma-left out, right? It could have been a multitude of things. Multo na hindi pa nakaka-move on, energy imprints, time loops, multiverse, I don't know. Pero it's still a great story to share. And I think what you're referring to is the butterfly sleeve na sikat sa mga baratsaya ng mga dating Filipinos. Thank you for sending this. Baka may mga taga-Kalamba na pwedeng magpatotoo sa mga nakita mo. Hintayin lang natin. Inyo pong nasubaybayan ng isa na namang kabanata ng Philippine Campfire Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahingaan yung mga sarili laban sa problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais ninyo maging bahagi ng podcast na ito, ay maaari kayong mag-share ng inyong mga kwentong kababalaghan o pagtataka at mag-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com. Susubukan nating isama ito sa story submission segment na San Telmo Society. Muli, maraming salamat po sa pakikinig.
Hanggang dito na lamang po at hanggang sa susunod nating kwentuhan.